Tapos pinagpapatuloy dito yung preparasyon ng ating mga beam. Pero bubuin mo na yung mga sa poste rito. Ano kasi, precast sila. Kaya nga pader. Pero inaabot ng 3 days, kaka 4 days. Diyos ko. Kasama si Michael at saka si Bernard. Ayun nga, nung lumapit ako sa kanya, yung mga gamit ng dalawang worker. Pag nakausap ko yun, kapag hindi kami nagkasundo sa... So ito po yung tiles na binili po natin sa Wilcon. Rito yung para sa gate. Ayun yung gate. 4 na fold. Bali nasa biyahe na tayo. Yan, susunduin muna natin yung tropa rito na mga tagapabahay. Siya nga pala mga karos, nagbawas na muna tayo ng tao dito sa New Leaf Project. Kasi masyado po kami nagsisiksikan sa dami po namin doon. Ayan, ito na sila. Ayan, tabi natin. Yun o. Siya nga pala mga karos, nandito na kami sa New Leaf. Yan, lalabas muna ako, order ako dito sa pinakamalapit na hardware ng semento. Yan, yung mabilisan na lang kasi pagdating namin, isa na lang pala yung semento namin, isang bag na lang. Yan, sana na-i-order natin nung isang araw na may pasok. Dito tayo bumili sa Wellmas Hardware Trading. Yan, paglabas lang po mismo yan ng New Leaf. Tapos sila na po ang magde-deliver kasi medyo madami. So 30 bags ng semento. Yan po yung pina-order natin. Yan, tara. Dito na tayo. Yan sa New Leaf. Yan, pagkahatid ko sa kanila, ayan, lumabas kagad tayo. So 30 bags ng semento to. Ilan ba yung dala nila? 10. 20 pa yung kulang na. Sige ha. Pasok ba o dala sa labas? Tapos ang itutuloy po rito yung fence grills framing natin gamit yung tubular na 2x3. So ito po. Ay tutuloy ito. Tapos yung naman yung framing ng bubong sa harapan. Yan, magle-layout na po yung mga tropa. Tapos itutuloy yung plastering natin dito. Ayan, nakakasana yung natin yung hamba, bali 70 by 210 po ito, yung hamba ng pinto. Tapos ito, clearing, yung clearing sila rito. Maglilinis. Yan. Isa na lang yung simento, no? Yan na lang, no? Lagi-isa na lang. Bali yung mga tao na gumagawa dito, yung nag-extra sa atin na hindi membro ng Lienaki Builders, 5 sila. So yung isa kasi doon pintor na habang wala pang dapat pinturahan dito, nagle-laborer siya sa amin. Yun nga lang talaga, hindi siya makakabuelo rito. Tapos yung isang laborer nila, yan, nagbawas na rin po tayo kasi hindi naman na po masyadong kailangan. So ang tinira natin is yung 2 skilled worker nila, tapos isang all around, tapos isang helper. Doon sa isang helper po, may mga konti pang i-demolish dito. Yung mga pwede pang gawin dito sa bahay, yung ceiling framing sa loob ng bahay. Tapos pag natapos yung plastering doon sa may hamba ng pinto, pag natapos yung loob at saka yung labas, pwede na po mag-ceiling doon sa loob ng kusina. Ayan po. So sa ngayon, ito muna yung mga asikasuhin natin. Bali pag-layout na pala sila ng roofing framing dito. Yan, okay na yan. Kapag nagkaroon na ng kisame yung loob, magpapatawag tayo ng aircon technician para makapag-abang ng copper tube line dahil dito yan dito nakapwesto po yan. So ito na muna yung update dito sa New Leaf Project. Ito yung buhangin. Mabilis mauubos to kung sakali mag-install na ng tiles. Sa ngayon wala pa naman. Hindi pa naman tayo mag-install ng tiles. Tapos pa-deliver na lang tayo ng buhangin sa siguro bukas or pwedeng mamayang hapon para naka-stock na siya dito. So yun yung magiging stock file natin. Sa pintura kasi
pwede naman sumabay yung mga pintor, kaso nga lang yung pwesto, yung kagaya niya, no? Hindi sila makakabelo dyan. Kaya salamat to. Pakikompleto na lang po muna. Thank you ha. Ano. Sige, meron naman ng ano sobra. Hindi naman mauubos siya kahit iba-ibang oras. Okay lang. Sige, thank you. Thank you. Yan na. Nandito na po tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yung magandang araw kila client owner. Ayan, nagpapa-clearing po tayo rito. Tapos yung tile setter natin, naplatan ng gulong sa biyahe. So sana makapasok. So di bali, clearing lang muna para pagka napaluwag to, dire-diretso po yung installation ng tiles. So ito na lang naman po yung sa floor area, yung inaasikaso namin. Sa second floor at saka rito, yan na halos okay na. Hindi pala ako nakapasok dito sa bahay kahapon. Yan, dito lang po ako nag-vlog. Tapos ito nga po pala yung mga panambak namin. Yan na, bala ko po sana na ipahakot na to para lumuwag-luwag dito. Sila sila welder natin and installer. Siguro meron na lang po mga ilang araw sila sa new lip. Dito na po sila dediretso. Yan, dito po sila dediretso. Ngayon yung sa gate, di ko muna pinakakabit para medyo mas makakaluwag-luwag pa po tayo. Pero pag nandito na yung tropa, dire-diretso na to. Papakisami tayo rito sa balcony. Tapos dito sa may garahe, magpapaano tayo, magpapalagay ng ceiling framing. So ito, papa-clearing lang po na. Yan, clearing lang. Tapos nakapagbigay ako ng topic tungkol sa mariwasa at saka sa ceramic tiles kahapon. So ayun po yun. Kaya pala hindi na binababad to, kuya, according to sa owner. So hindi daw talaga maganda yung binababad siya sa tubig. Kaya gumagamit na tayo ng ano, ba yan? Yung ginagamit natin, adhesive at saka yung ready fix. Ayun, yun na daw yung bagong pamamaraan niya yan. Huwag na daw to ibababad. Mali daw yun, mali. Maganda kasi yung adhesive tayong ano yun. Yung ready fix na. Tapos siya nga pala kanina, yun, nandun ako sa New Leaf sa may 13. Doon ako bumili ng semento kanina para sa New Leaf project. So doon ko na rin po binili po ito para hindi na ako pahinto-hinto sa biyahe, dire-diretso na ako dito. So gagamitin natin tong 3/4 na tubo dahil nakausap natin si Kuya Kap. Gusto niya talaga na may abang lahat ng para sa drain line. So kami naman nagulat siya pagdating niya rito may abang. Ito na lang hindi ko naabangan. So kaya ito bakante, may catch basin tayo rito. Paabangan po natin to sa tile setter natin. May kasamang elbow yan yung binili ko. So drain line po ito para sa ano po, sa daluyan po ng aircon. Sa tuwing ginagamit yung aircon, maglalabas ng tubig yan. Kuya, huwag niyo kalimutan. Lagi pasok sa loob. So ito yung update dito. Marami pa naman tayong semento. Meron pang adhesive cement. Ayan. Yung installation ng tiles, ito po nandito. Ayan. So ito po. Yan, naka-tiles na rin to. Medyo mas mataas siya ng bahagya para yung paa natin, no? Sa tuwing gumagamit tayo ng kitchen counter, yung hindi nakakailang, no? Kaya medyo naka-ano siya, naka-elevate. Tapos dito ilalagay yung tangke ng hose, gas tank. Papunta po rito sa labas. Yung pina-order ko na po yung ano nito. Pina-order ko na yung cooktop at saka yung range hood. Pina-abunuhan sa akin na may-ari. Ayan na yung tiles. Yan, nagpapa-clearing lang po muna tayo. Tapos dito bakante kasi syempre sa TNB unahin pa kasi itong mga hamba, babaklasin pa yan. Yan, okay na rito. Okay na rin dito. Ayan. So ito, magagamit pa natin to. Kaya dalawa lang yung binili ko eh. Yung sakto na yan. Yan, bali ito lang po muna yung update dito. Yan, papasegregate tayo rito. Ang plano po nila kuya rito is ano po to, mabakante para dire-diretso. Yan.
Tapos schedule tayo ng hakot pa ng back. Yan, pagka bukas yan, pwede nang hakutin niya kasi yung ibang mga kalat dito, ayan na, ilalagay na rin po rito para mahakot lahat. Ito na muna yung update dito sa Anyana West Project. Nandito tayo sa Phase 6 Lumina Homes. Magandang araw kila client owner. Yan, nagdagdag tayo ng sako rito, pero kailangan natin ng extra ng sako para po rito sa project. Yan, merger na lang tayo. So ayan, yan yung mga materialis natin dito. Hollow blocks, ayun, nandun sa kabila. Tapos sa buhangin baka magpadagdag tayo rito, pero hintayin ko muna lumog tong area. Medyo sumikip yan, medyo masikip-sikip pa. Yan, nagpapahukay na tayo rito sa harapan. Dito sa harapan ng bahay, bali 4 na poste po yung ano rito, makikita natin. Carport, service entrance, at saka doon sa fence grills. Tapos ika-6 yan dyan sa dulo, at saka yung dito banda. Yan, meron din dito. Tapos yung plano nga pala rito mga ka-row house, sabihin natin dito sa vlog. Simula yan dito hanggang doon sa pader na yun, matatanggal po lahat yan. Pati ito. Yan, kaya merong dagdag ano rito, dagdag trabaho, medyo mahirap. So first time namin nagagawin sa Atina, pali ano na lang, pakiabangan natin. Yan yung simento, konti na lang din. Yan, nabibilang na yung semento. Kasabay na po yung semento sa ipapadeliver natin. Tsaka yung buhangin. Tsaka karagdagan na 16mm. Ayan. Pwede pakihinaan niya ng ano, sounds. Baka makapiright tayo. Long time lolo ka. Sino ba yan? Sino yan? Sino to? Naka ano eh? Face reveal down. Face reveal down. Yung smiling face ng ano. Ng Lianaki Builders. Si Kuya Doming pala yan eh. Si Kuya Doming. Kita mo kami. Ayun na. Si Kuya Doming. Si Kuya Doming. Napasalubong ko yan. Tapos ito naman yung mga materialis natin dito. Yan, meron pa naman. Yan, bakal tsaka ito. Homesick sila, homesick. Homesick. Bumalik ng Pilipinas. Hindi pwede pang labas. So yung isang tao pala natin na si Kuya Ruben, bali bukas pa siya makakapasok, nasa Bulacan pa. Papadala ko na lang yung tanse, Kuya, ha? Oo, medyo busy kami ngayon. Yan, sila muna dyan. Tubig pala, may tubig kayo dyan? Meron. Sige. Yan. Okay na, napasa mo na yung gate pass. Hindi pa naman kayo papadeliver eh. Tignan na, sikip. 1 week naman yun ng validity. Ang sikip pala rito. Kala ko maluwag-luwag na. Bali mga karos, nag-break time muna tayo rito sa bahay. Ayan, sobrang init po ng panahon ngayon. Baka mamayang hapon po, baka umulan po. So ito, belated happy birthday kay Sofiel noong July 25. Yan, belated happy birthday and God bless and more birthdays to come. So let's go, pagpatuloy natin yung update dito sa mga ongoing project. Tara. Kaya pala sobrang tindi ng init ngayon. Ganito na pala yung sitwasyon ng Kalingitan, no? Sobrang dilim. Yari yung ano natin ito, yung project natin sa Phase 6. Kung uulan man, bandang alas 4 okay lang. Pero itong after break time, kung mag-uulan-ulan, walang gagawin yung tropa po ron. Tindi ng ulan nito mamaya. Nasa Lumina Home Space 5 tayo. Hindi na talaga maganda tong weather na to. Nako. So, update project. Wala pa mababasa dyan. Mukhang uulan. Wala. Ito na yung pintuan, no? Ito na yung mga pintuan ng kwarto. Tapos yung drawer, inaasikaso na. Yung nangyari nga palang deployment dito sa Phase 5, dapat hindi nagsasabay yung yung sa pintor at saka yung installation ng tiles. Medyo marami lang tayong hinabol dun sa naging project natin sa garden. So dito, ang plano po sana namin is mauna yung installer ng tiles na matapos. Tapos babalik na lang kami rito.
Siguro ang maano rito, ang may iwan kahit yung installer lang talaga ng tiles. Kapag natapos siya, babalik na lang po yung mga pintor dito. Ayan na. Yung nakapaglagay nga ng blue sack dito. Tapos sinasabayan na to ng pagmamasilya. Yun nga lang, ayan. Malikabok. Malikabok. Kabayan eh. Sabayan. Ito na. Yung kulang na provide ko naman na. Yan ang kulang na provide na natin ito kaninang umaga. Ba't kailangan mo pala ng pala? Magkano ang try pack? Para rito. Sige, nandiyan naman na eh. Yung buhangin mo, kasya yun. Kasya? Sige. Nakalagay yung dito sa... Oo. Wala pa pala tayo water closet dito, no? Wala pa. Madali naman na yan. Sige, B, tuloy mo na yan. Kuya. Meron pa pala ako nakita acrylic sealant, ibababa ko na lang. So ito na. Ito unang napaganda ni ni Kuya. Meron akong tinutukoy dati dito, kaso nga lang, hintayin ko pa yung kung mag-a-agree si Kuya Dindo, sila client. Ililipat kasi yan doon. Iusog para yung aircon magkasya rito. Ngayon, hindi mabubuksan yung issue niyan eh. Hindi mabubuksan. So, nagawa na kasi, natabas na yung mga kahoy niyan. Pwede naman yan sliding door, pero yung kalahati sa gitna, hindi masyadong nagagamit. Tatanong ko kung pwede dito ang aircon. Tapos magbubutas na lang sa gilid. Baka pwede yun, para hindi na ma-adjust to. Split type yung boss. Split type eh. Yan. Meron nandun sa likod ng sasakyan. Pero parang isang bote na lang yata yun. Oo. Nasa likod po. Ayun o. Malinis-linis na po rito. Yan, dito naman sa sa Lianaki Builders, pagdating na ng mga finishing, mas priority po talaga na dapat mauna tong taas, tapos pababa. Ganon din sa exterior, taas, pababa. Pero minsan kasi may pagkakataon na kailangan talaga natin mabigyan ng trabaho yung iba araw-araw. Kaya minsan sabay-sabay na. So itong unit na to, ano po siya, lagi lang ginagawa kapag ka-overtime. So ngayon, natututukan na. Yan, from morning hanggang hapon. Yung acrylic sealant kasi na-order namin online eh. Nakakalimutan orderin ng kahapon. So ito, isa na lang yung natira. Padaan namin na ako mag... Thank you. Yung pagkatapos lang ni installer to, tile setter natin, itong bar counter, tsaka yung kusina. Ito, susunod na to. Yun, habang ginagawa niya to, ito pala, habang ginagawa niya to, feeling ko, bago siya mapunta rito, medyo patapos na yung taas, kaya pwede niya nang isunod to. Dire-diretso na. Tapos iiwanan ka muna namin, we. Iiwanan ka pa muna namin. Tapos titingnan namin kung yung sa New Leaf subdivision ay pwede nating dalhin tong silang tatlo ron. Isa? Meron pa? Mabigat pa? Ay, isang buo yun. Thank you. Kuya, yun ang plano kung pag natapos niya po ito, maaaring iwanan na natin siya para ito na masagdan. Meron pa naman kaming isang project sa phase 2 na hindi pa natatapos. Pwede rin po sila ron. Yan, titingnan namin yung magiging condition dun sa project natin sa New Leaf, kung pwede na po siya for finishing paint. So sa ngayon kasi marami pang gagawin po ron, pero sa nakikita ko within this week makakapag-install ng tiles sa flooring. Ngayon, madali na yon. Ang mga matatagal doon yung sa kitchen counter at saka yung sa TNB. So tingnan natin. So ang mga schedule nga pala dyan sa New Leaf is sa October, first week or second week. Ito naman, the project natin dito, yung mga deadline na to is first week and second week ng October. So yun lang naman ang mga hinahabol natin. Yan, tapos yung garden premiere natin, October din yun, pero by August, ano na yun?
Tatapusin na namin yan sa August. Hindi na ho namin na patatagalin yan. So wala muna tayong deployment doon kasi ang gusto natin mangyari doon, parang isang bagsakan na lang yung deployment natin doon, from isang araw na lang siguro, 2 araw, mga ganun. Kasi may mga balak ipakabit sila client owners sa pader at saka sa assemble. So tingnan natin kung makukompleto nila bago mag August 7 yan, para magdadala tayo ng tao doon. Medyo madami na ho kami doon pag pumunta kami. Yan, nakulob na oh. Ito na nga yun. Mukhang ano na, mukhang uulan na to. Ay, mukhang uulan na rito. Siya pala mga karos, balita ng mga kasama natin sa New Leaf, sobrang lakas po daw ng ulan doon. Sabi ng mga kasama natin. Yan na, pagkatapos ko lang dito sa Phase 6, bibigay lang ako ng update. Sa New Leaf na po tayo doon hanggang alas 5 na. Ito muna yung inaasikaso nila, yung pinaka wall footing dito sa magkabilang unit. Siya nga pala, itong firewall dito sa right side ng kapitbahay. Yan, dito yung asintada natin. Yan, dito yung asintada natin. Yan, buo po yan. Yan, tapos dito naman sa kabilang side, yun oh. Mukhang babasain na tayo. Ayan, dito naman sa kabilang side, hanggang dito lang po asintada natin. Yan, hanggang dito lang. Tapos syempre sa outside wall niya palitada. Ito kay kay kapitbahay na yan, papunta ron. So ito na yung inaasikaso rito. Yan, may deliver sana tayo ngayon, pero yan, pinigilan muna natin sa mga susunod na araw na lang kasi ganito nga yung sitwasyon. Tapos ipinagpapatuloy dito yung preparasyon ng ating mga beam. Yung pamorma, bukas yan, pagpasok po ng isang skilled worker natin. Dito binalikan ko nga po pala para may paliwanag sa inyo yung mga gagawin dito. At saka syempre nanonood din yung may-ari. Yan, para siya magkakaroon ng cross beam dito. Sa madaling salita, may mga masisinsil po dyan. So dapat nga yung dito sa taas, bibilang ko na sana ng tiles, hindi ko muna ginawa dahil hindi rin naman po muna makakabit. So magkakaroon tayo ng parang cross beam dito. Lakas na ng ulan. Ulan, kulob. Yan, medyo matrabaho lang yun, pero yung kasi yung design nitong bahay, yung disenyo nitong bahay, kailangan makakuha natin. Siyempre kailangan po ng tibay nito. So yun, yan ang isa sa mga abangan natin dito. Wala na tayo ito na lang yung 10mm. Yan na lang yung 10mm. Pero yung iba pala doon nakakatay na. Sige, ano ko na lang pa. Lalagyan na lang natin yung neto, saka yung poste. Sige. Bubuin mo na yung mga sa poste rito. Bubuhin ko na. Sige. Baba na ng baba. Ipapadeliver tayo. Yung mga nandun 12mm kasi yan 12mm. Puro 12. Sige. Yan na. Yan, papasabayin na natin sa deliver. Nakapak pa ako ng pusa. Sige. Yan, para hindi sayang yung oras natin, papadeliver tayo ng 40 pieces na 10mm dun sa Phase 6. Yan. Kanina pa ako tawag ng tawag eh. 40 pieces na 10mm sa Phase 6. Alam mo na yan, yung black yan lahat dun. Oo, yun doon. Sige. So siya nga pala mga karos, dito ko na in-order yung delivery natin kahit dun sa New Leaf, kasi pag dun sa paradahan, hindi yun ipapriority pag ganito lang kaunti. So isang truck lang ng buhangin, 17 pieces na tubular by 1x2 para po dun sa mga bracing ng ating mga fence grills. Tapos nagdagdag tayo ng 4 na pirasong tubular na 2x2 para naman po dun sa framing sa harapan ng bahay. So gagawa pa po tayo ng bubong dun. Tapos nagdagdag ako ng 1/4 na Shera board
para po sa cover naman po ng bubong, yung lagi natin ginagawa. Tapos kapag may matitira, doon naman po sa room partition, dagdag na lang kung magkulang. Tsaka yun, may mga natira tayong mga tabas na foam insulation doon, kaso nga lang nagkulang ng 5 metro lang. Ayan po. Ito yung mga aasahan natin na delivery rito. Tapos doon naman sa project natin sa P6, ayan, ito 40 10mm. Yan, 40 pieces na 10mm. Tsaka yung 100 pirasong sako. So kailangan natin yan kasi para sa paghahanda po ng ng buhos ng slab. Yan. Tara. And babalik tayo sa New Leaf. Hanggang sa uwian na po tayo doon para isasabay natin yung mga tropa na taga-pabahay. Let's go. Doon na tayo sa New Leaf. Meron nga pala tayong bisita rito. Kaya Albert, welcome dito sa project. Ayan na. Ayan. Tara. 90 square meter. Ay sila Bernard. Siya pala si Kuya Albert. Siya ang may hawak ng mga kasama natin dito. Yan, pinahiram nila sa atin yung mga tao. Yan, konti na lang. Ito bagong ito. Meron ka ba nakausap dito? Kaso nga lang, hindi pa nag-a-update eh. Oo. Ang ano ko lang rito, na-experience ko sa mga pader, sobrang tibay. Grabe katibay mga pader dito. Yung ano kasi, precast sila. Kaya nga. Precast na solid talaga yung ano nila, maganda yung halo. Eh sabi ko sa quotation ko, dineclare ko ng 1 day lang yung ibang mga pader, pero inaabot ng 3 days, kaka 4 days. Diyos ko. Ayun. Yung paanang 2x3. Sige, basta hindi masyadong pababa. Di ba magaganon na nga lang tayo dyan? Isa pa. Meron pa ito. Sige, sige. Ito, yung ganito sir. Ay hindi, tumbo ka pa rin. Mababago na. Oo. Tutumbo ka pa rin. Si Chris nag-install ng tiles. Yan, mauna na sila Kuya Albert. Kasama si Michael at saka si Bernard. Sige ha. Ingat kayo. Yan. So meron tayong inaasahan na paparating na materialis dito. Hinihintay na lang po natin. So time check is na. 3:00 pasado na. Yan, bali nagbawas na nga tayo ng tao rito. Si Kuya Albert, isang vlogger din yan. At saka nangongontrata. Meron sila kasing project na hinihintay na lang po ma-release yung permit. So buti na lang nung nung lumapit ako sa kanya, kung may bakante siyang tao, sakto wala silang gawa. Kaya napunta dito sa akin muna gumagawa yung mga tao niya. Pero pagka agad-agad naman nabuksan yung project, automatic pull out po yung mga gumagawa rito. Yan. Yan, meron na silang kinuha dito yung mga gamit ng 2 workers. So yun, gagawa sila sa Meridian. Meron nga pala tayong client sa Meridian. Ngayon, pag nakausap ko yun, kapag hindi kami nagkasundo sa timeline, kasi medyo maraming naka-line up din sa amin, bala ko sanang i-recommenda dyan kay Kuya Albert. Yan. So, ayun yung ginagawa rito. Roofing framing sa harapan ng bahay. Ayan. Tapos installation ng tiles. Ito installation ng tiles. So ito po yung tiles na binili po natin sa Wilcon. Yung doon banda, pinag-aaralan ko kung lalagyan. Ito lang kasi yung pinalalagyan ni client. Yan lang po yung binili natin. 1, 2, 3, 4, 5 poste lang. So tingnan na lang natin kung palalagyan pa ni client yun doon. Pero wala talaga sa usapan namin na lagyan yan. Ayan. Yan, medyo nag-uulan-ulan kasi kanina eh. Kaya hindi dumiretso rito yung delivery. Susi. Yan. Susi. Yan. Tapos binuo na nila rito yung para sa gate. Ayun yung gate.
4 na fold. Tapos yung sa framing ng fence grills, meron na rin. Ito. Ang ilalagay dito isa 1x2 na tubular. Tapos yung sa gate naman is pwedeng 3/4 by 3/4 o 1x1. Tapos dito is solid planks pababa. Yan yung plastering nito. Halos matatapos na. Kabilaan. Tapos yung karagdagang semento, yan, 30 bag ng semento yan. Tapos nagpa-deliver lang ako ng nito, 5 meters kasi may mga sobra pa naman. Ayan, mga sobra pa na magagamit. Yan, okay na rin yung plastering dito. Matatapos na yan, kabilaan. Pwede na tayo mag-schedule ceiling framing. Paikot. Dito, paikot. Yan, thank you. Hinintay na lang natin yung ibang materyales. So inaasahan na darating is buhangin, tubular, tsaka yung insulation, tsaka yung piping board. Yung piping board na nilagay namin dito, halos naubos na. Yan, ubos na. So nagpa-order ako 10 piraso para dito. Geras, pwede na. Puputol si Rusty. Yan. Akala ko magtutuloy-tuloy yung ulan. So ito, project update na tayo. Dumating na nga pala yung mga materyales. So ito yung mga materyales para sa fence grills 1x2. Ito po, yung mga 1x2 na tubular. Tapos update sa nagawa, ayan yung roofing framing natin sa harapan. Ayan o. Tapos additional na buhangin. Ito yung buhangin natin. Tapos ito yung update sa installation ng tiles. Yan para rito sa poste. Yung design ng bahay para po sa combination color, earth color po siya, na halos ganito yung makikita natin sa loob. Tapos may makikita rin tayo sa cladding, yung parang 3 combination color. Tapos nagawa na nga rin po pala yun sa fence grills. Eto. Tsaka yung framing ng ating mga gate. Yun, okay na rin to. Sige. Ay, sarado. Sarado po, sarado. Pinayahan ba? Pinapasok na nila yung mga tubular. So dito ko na po tatapusin yung vlog natin, yung araw po ng Lunes. Yan, maraming salamat po muli sa walang sawa nyo pong suporta dito sa aming channel. So kita-kita na lang po ulit sa susunod na video. God bless. Ito, paalam po muna. Tara. Dito ko sila sinundo kanina. Yan, uwian na. Yan na. Doon pa kayo, no? Sa dulo? Yeah. Ay, uwian na. Salamat siya. Sige, bukas ulit dito. Ayan.